Ako si Camille, isang social media influencer. Ang hilig ko ay ang mag-explore ng mga lugar na may kwento, lalo na ang may kakaibang kasaysayan. Noong isang linggo, napadpad ako sa Barasoain Church sa Malolos, Bulacan. Tahimik at makasaysayan ang lugar, ngunit may kakaibang aura na parang nagbabantay sa bawat galaw ko. Habang iniikot ko ang lugar, napansin ko ang isang lumang portrait na nakatago sa isang abandonadong bahagi ng simbahan. Larawan ito ng isang babae. Nakasaya siya, parang noong panahon ng Kastila. Pero ang mukha niya, hindi ko maintindihan. Malabo ito, pero parang galit ang ekspresyon niya. Kahit kakaiba ang itsura, naisip kong magandang content ito para sa aking Instagram. Kinuha ko ang larawan gamit ang phone ko at ini-upload agad sa story. Naglagay pa ako ng caption, "Spooky vibes in Malolos. Does anyone know her story?" Kinagabihan, habang nag-edit ako ng vlog, bigla na lang nag-shutdown ang laptop ko. Akala ko sira lang, kaya ni-restart ko. Pero pagon, hindi ang desktop ko ang bumungad, kundi ang mukha ng babaeng nasa portrait. Ngayon, mas malinaw na ito. Maputlang maputla, puno ng dugo ang bibig, at nakatitig sa akin na parang alam niya kung sino ako. Napasigaw ako at agad na pinatay ang laptop. Pagtingin ko sa phone ko, umuulan ng notification sa Instagram. Maraming nag-like at nag-share ng post ko. Pero ang mga comments, halos lahat nagrereklamo. "Camille, bakit parang may anino sa bahay ko?" Pagkatapos kong makita yung post mo, parang may sumusunod sa akin. Hindi ko alam kung anong nangyayari, pero tumindig ang balahibo ko. Kinabukasan, pumunta ako sa bahay ng lola kong si Lola Nida, na isang albularyo. Inilahad ko sa kanya ang nangyari, mula sa pagguha ko ng larawan hanggang sa kakaibang mga nangyayari sa mga followers ko. Sa halip na magalit, napailing si Lola. Hiya, ang larawang iyon ay si Teresa. Isa siyang dalaga noong panahon ng Kastila na pinatay ng kasintahan niya matapos siyang akusahan ng pagtataksil. Simula noon, nakulong ang kaluluwa niya sa larawang iyon. May pamahiin na bawal kunan ng litrato o i-share ang larawan niya. Kapag ginawa mo, nagiging daan ito para makawala siya. Hindi ko alam kung matatakot ako o hindi maniniwala, pero ang bigat ng pakiramdam ko ay hindi mapalis. Anong dapat kong gawin, La? Kailangan mong ibalik ang larawan sa lugar kung saan mo ito kinuha at humingi ng tawad. Pero tandaan mo, Camille, huwag kang magsisinungaling. Galit ang kaluluwa niya sa sinungaling. Kinagabihan, binalik ko ang frame sa simbahan. Kasama ko ang dalawa kong kaibigan para samahan ako dahil hindi ko kayang mag-isa. Tahimik ang paligid pero parang may malamig na hanging dumadampi sa balat ko. Habang inilalagay ko ang frame sa lumang altar, biglang sumara ang pinto ng simbahan. Nawala ng ilaw at tanging kandila lang sa altar ang nagsindi. "Akala mo ba makakawala ka?" Narinig ko ang malamig na boses mula sa likod ko. Paglingon ko, nandoon si Teresa. Ang mukha niya, parehong-pareho sa nakita ko sa laptop. Maputla duguan at ang mga mata niya ay punong-puno ng galit. "Paumanhin, hindi ko alam. Sinira mo ang kapayapaan ko." Napaluhod ako sa sobrang takot habang isa-isa niyang hinila ang mga kaibigan ko papunta sa dilim. Hindi ko sila matulungan. Naririnig ko ang mga sigaw nila pero hindi ko makita kung nasaan sila. Bigla kong naalala ang bilin ni Lola. "Teresa, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Ginawa ko lang ito para sa content, para sa views." Humihikbi ako habang sinasabi yun. "Wala akong alam sa kasaysayan mo pero ngayon, alam ko na. Patawad." Tila humupa ang hangin. Tumigil si Teresa at ang mga mata niya unti-unting bumalik sa normal. "Kapag wala kang alam, huwag mong pakialaman." Ang huling sinabi niya bago siya naglaho, kasabay ng pagkawala ng liwanag mula sa kandila. Ang larawan sa frame ay biglang nagliyab hanggang sa naging abo. Tumahimik ang paligid. Ang simbahan ay muling nagbalik sa normal. Pagbalik namin sa bahay, pinura ko lahat ng social media accounts ko. Hindi na ako nag-vlog mula noon. Hindi lahat ng bagay ay dapat ginagawang content, lalo na kung hindi mo naiintindihan ang pinagmulan nito. Mula noon, nag-ingat na rin ang ibang influencers na bumisita sa Malolos. May mga kwento pa ring lumalabas, pero palaging may babala. Huwag kunan ng larawan ang hindi mo nauunawaan. Malolos Horror. Pamahiin ng Malolos, Barasoain Tales. Tagalog Horror. Beware what you share.